Hello, Kathleen fans! Ito na nga ha, magbunyi kasi pareho na naman pinost ng Kathleen mga kasembreros. Ang pinost nila pareho ay ang bathroom mga kasembreros. No? Siguro nagpakitaan sila ng bathroom mga kasembreros kung ano yung design. Pero yung kay Ma'am Catherine, hindi po sa mismong Instagram story niya. No? Ito po ay pinost ng isang tag dito na isang Impolo MNL 2025. So parang ito yung Instagram account nila, tapos parang venture no ng Bernardo family or ni Catherine mga kasembreros mismo. Palagay ko nagpapagawa ng bahay si Ma'am Catherine, no? Palagay niyo mga kasembreros. Kasi sabi ito soft opening August 15 no, bukas. Step into our showroom at curated global bathroom design. Enjoy 40% off on all bathtubs during our soft opening celebration. So, hindi ko alam kung business ito kasi sabi dito no? Parang business siya mga kasembreros ni Ma'am Catherine. Tapos, si Sir Alden. Nagulat ako pareho sila mga kasembreros, no? Siguro nagpakitaan sila na, ito yung sa akin na, ito yung sa akin. Ganon. So, yung kay Sir Alden naman, of course, no? Para sa kanyang bagong bahay, bagong mansyon na ipapagawa mga kasembreros. Hindi ko alam kung kaninong mas bongga ang bahay, kay Coco Martin ba o kay Sir Alden Richards mga kasembreros or kay Vice Ganda and so on. Pero no need to compare naman kasi sobrang yaman nila ay deserve nila ito mga kasembreros. Sabi dito, kay Sir Alden naman ay from Scavo, Manila, no? So ganito siya mga. So parang ito no, nagpapakita sila na approve ba ito no, for approval mga kasembreros, pero siguro ay ito na siya no, kasi pinapakita ni Sir Alden mga kasos ang mukha ng kanya magiging bagong bathroom. Sobrang lawak. Yung mga gantong space pwede mo nang tulugan ng 10 katao kapag mga kagaya natin mga ordinaryong tao. Pero kay Sir Alden ay at saka kay Ma'am Catherine of course no, ay hindi ito question at hindi ito questionable mga kasembreros. Pwede ka na magtinda dito ng ang lawak at saka ang ganda mga kasembreros. Pwede mong halikan ng sahig. So ganon, grabe ka tindi, grabe ka bonggacious mga kasembreros. And then ito, so another may another endorsement na naman si Sir Alden from Steven Deloso na Instagram story mga kasembreros. So palagay ko ay may niluluto na naman siya no. Of course ito ay credited also from Studio 24C, yung parang official studio nila mga kasembreros, minsan kay Ma'am Catherine din no. Tapos nakatag dito Sir Melville C, si Ma'am Maita Baedo, si Pat, si Alvin at saka si Laysam. Okay. So baka ito sa dog food na naman ito mga kasembreros, si Sir Alvin andito So baka yun ang ginagawa na naman nila mga kasembreros. And hindi na ako magtataka na after niya ay si Ma'am Catherine na naman ang may dog food na na NutriChunks na endorsement video. Nagkakasunod lang to sila So nalalaman ko yung pattern kasi matagal na tayo nakasubaybay. So pag-post maya-maya ng NutriChunks, maya-maya ay na naman no, Sir Alden, kung minsan nauna Sir Catherine, minsan nauna Sir Alden mga kasunod na pinopost nila para hindi ganong halata, ganon. So hayaan na natin na basta private and happy mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So na may ibang mga portions kagabi na hindi ko narinig pala doon sa interview ni Sir Alden ay parang patapos na pala no, parang nasa final season na sila or final episodes ng Stars on the Floor mga kasembreros. So saglit lang siya pero meron pa no, meron pang aabangan ng tao. So binalita kagabi sa 24 oras mga kasembreros ni Ma'am Aubrey Carampel. So aabangan din natin ito no, pero yun nga no, ang bilis lang niya kasi nga may gagawin pang 2 pelikula sa Sir Alden. Tapos yung endorsements niya araw-araw, ayun ako po, talagang naglalagari talaga ang Pinoy, ang phenomenal box office king mga kasembreros. So sobrang busy. And then ito ang kulit ng ang taba ng utak ng nakaisip nito. Kasi ko naalala yung eksena nila sa ilog, sa Hello Love Again mga kasembreros. Pinagtabi niya yung tent na parang nilatag ni Ma'am Catherine na tent tapos dun sa tent na Minayday or in Instagram story ni Sir Alden mga kasembreros, no, parang naalala niya yung eksenang ito kasi nga
dun sa IG post ni Sir Alden. So, o nga no, sabi ko pati hindi ko naisip yon. Ang taba talaga ng utak ng ibang mga admins talaga mga kasombreros, no? May mga bagay sila hindi natin alam na, na nagugulat lang tayo na, oh nga no, tama pala sila. So, ganun mga kasombreros. And then ito, so medyo mas gusto ni Sir Alden siguro na magdiwaliw ngayon kasi nga yung another Instagram story niya ay meron siyang aso, no? Tapos nasa parang lang, no, relax mode sa isang bundok or sa isang lugar mga kasombreros na kung saan ay walang problema, tahimik ang paligid. So sunset, no, sunset therapy mga kasombreros ang kanyang pinost kahapon. So part pa ito ng kanyang Instagram story. And then ito, next item natin mga kasombreros. And narinig ko pala dito, no, yung isa sa pinaka hinahangaan ko talaga dito is nung sinabi ni Sir Alden na yung kanyang award ay for the Lord na pinakauna sa lahat mga kasombreros. So, pa yun yung reason kung bakit nag-exist na nabubuhay tayo, and then sa family niya, dinedicate niya yung kanyang trophy na iyon mga kasombreros from People Asia Stargate sa unang-una kay Lord mga kasombreros, and then sa kanyang pamilya na parati nagsusupport. And then ito, prayer niya of course, no, hindi nawawala mga kasombreros. Ang kanyang panalangin ay atin rin inaabangan araw-araw. Sabi niya, Dear God, when I struggle to remember who I am in you, please remind me. Remind me that I am a child of God, redeemed, forgiven, chosen, and deeply loved. Who doubts or when doubts try to creep in, speak truth over my heart and silence the lies. Help me to walk in the confidence of my identity in Christ, not based on what I've done, but on what you've done for me. Let this truth shape the way I think, live, and love today. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen. Ang ganda. Sobrang ganda ng kanyang panalangin, mga kasombreros, no? Pagpalain ka palalo, Sir Alden. And then ito, next item natin, mga sobrang kulit nito. Ito yung time na kasi ang post dito, ang caption, mga kasombreros, uwian na, may nanalo na si Mayor. Pero ang mayor dito, si Mayor Alden mga kasombreros. So ito pa yung time na na nasa ASAP sila mga kasombreros, parang second guesting nila. So ito po yun mga uwi na may nanalo na. Sobrang kulit mga kasombreros, no? Hindi talaga may iwasang kung mag-fall sila sa isa't isa mga kasombreros kasi nga sa mga di ba, pagparating magkasama, no? Pagparating nasa taping, pagparating nasa tent, pagparating tapos yung eksena nila, may mga intimate scenes pa mga kasombreros. So hindi malabo talaga na gano'n, no? Kasi nga sina Ma'am Janine Gutierrez, sila Ma'am Kim Chiu at Paula Vin. Para nagkaka-developan, so gano'n mga kasombreros, no? Kung kaya team panatag lang tayo, no? Antay-antay lang tayo. So yung dalawang movies talaga ni Sir Alden, no? Talagang aabangan natin iyon. So hindi sinabi kong director siya pero sinabi niya lang na magkakaroon siya ng dalawang movie. So ibig sabihin baka siya talaga yung actor. And yun nga, no, Hello Love Again sequel, possible or not possible, pero tayo po ay mag-aantay na further announcements. And then ito, no, last item natin. So ang kulit, no, na parang congratulations dito kay Catherine. Kasi nga sa dami ng kanyang endorsements mga kasombreros, yung picture na ito ay naka-headphone siya, tapos yung iba ay parang may grocery, tapos yung isa ay parang parang tawag dito, yung baboy na alkansya. So piggy bank mga kasombreros, no? Yung picture niya dito. So nabasa ko parang after pag mag-end yung contract, pag natapos yung contract ni Ma'am Catherine, may panibago na namang pumapasok, no? Kung pag natapos yung isang kontrata, ang bumabalik 5, 6 at saka sobra-sobra pa mga kasombreros, no? Talagang yung nakalinya ay kaya sobrang busy ng dalawa ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasombreros. Kung hindi natataka nga time for muna sa ngayon dalawa kasi nilang busy ng mga advent. So ko rin kay Alden parang niya yung triathlon. So ang triathlon mas mas tawag dito, mas grabing labor, mas grabing physical stamina ang kailangan mga kasombreros. So 3 events kasi itong triathlon, no? May swimming, cycling at saka long distance running. So naku Paps Alden, hinay-hinay lang ha. Naku po, baka ang katawan natin ay ingatan din natin kasi may trabaho pa. Meron ako nakita parang pinagsabay niya yung trabaho, pag-aaral, bata pa siya, parang na-hospital siya kasi nga sa sobrang pagod mga kasombreros.
So Pops Alden, we're praying for your physical and spiritual strength talaga. Alright, so yun lang po sa ating Kathleen items ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is August 14, 2025. Thursday na po ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasumberos. Ang title, Tinapos na ni Jesus. John 17 verses 3 to 4. And this is eternal life, that they may know you, referring to God the Father, Jesus Christ speaking, the only true God, in Jesus Christ whom you have sent. I have, Jesus Christ, glorified you, referring to God the Father, on the earth. I have finished the work which you have given me to do. So tinapos na ni Jesus mga kasumberos. Ito yung kanyang sinabi dito, no? Yung fulfillment, yung pagpapako ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, at saka yung pagkamatay niya, at saka yung pagdanak ng kanyang dugo, at saka yung pagkabuhay niya mga kasumberos. Everything was a fulfillment of the promise or of the prophecy mga kasembreros na pinrophesy ng mga prophets, no, from the Old Testament, in Isaiah, Ezekiel, Psalmist King David, Moses, and so on mga kasembreros. Grabe, no? Amazing at saka wonderful at saka transformative, powerful ang book ng Biblia mga kasembreros. And it's not just a motivational or inspirational book mga kasembreros, it's more than, okay, way beyond mga kasembreros. Milya ang layo mga kasembreros na mga inspirational at self-help books mga kasembreros na ginawa ng mga ibang authors na hindi based sa Biblia. So may mga Christian books naman na pwede nating basahin, no? Like The Purpose-Driven Life. So ito lang talaga yung nire-recommend ko kasi ito na yung nabasa ko mga kasembreros na 2 beses, 3 beses ko siya nabasa. And it's really, kung pa, napakaganda na reference din na book mga kasembreros kasi nga base rin siya sa Biblia mga kasembreros, so the Holy Bible, tapos bin-breakdown lang ni Pastor Rick Warren at saka ng kanyang team mga kasembreros na kumapa para mas lalo maintindihan. So apart from the Holy Bible, you can also read The Purpose-Driven Life. Pero yung pinaka-reference at saka pinaka-manual dapat talaga natin ay ang Holy Bible mga kasembreros. So going back dito, si Jesus Christ ay tinapos na niya, no? Parang ano lang tayo, parang namumulot na lang mga kasembreros. Yung isang, kunwari, yung bunga ng santol, yung bunga ng mangga, kapag nahulog yan, parang natapos na yung season ng paghinog, tapos nahulog na, so pupulutin na lang natin mga kasembreros at kakainin. So parang gano'n na lang yung ating ginawa mga kasembreros. So yung pinakamahirap na part, yung pinakamasakit at pinaka-agonizing na part mga kasembreros ay ginawa na ni Lord Jesus Christ. So iba pa, grabing pain, no? Grabing sorrow, grabing pighati, grabe mga kasembreros. He felt the same way people feel mga kasembreros kasi nasa flesh siya, no? Kasi nga naramdaman niya yung sakit, nagutom siya, nagsalita siya mga kasembreros sa tao kasi nga naging mortal being siya. Kung kaya pag tinasabi natin na yung isa sa mga descriptions si Jesus Christ na sinasabi natin na nature niya ay 100% man and 100% God. Okay? Napakadakila, no? At saka napakalalim ang mga ganyan mga kases, but that's who He is. No? So napaka-profound ng verse na ito, no, ng John 17, 3 to 4. Specifically sa verse 4 mga kasembreros na kung saan nga dineclare at saka officially declared mga kasembreros ni Lord Jesus Christ na tinapos niya. I have finished the work which you have given me, or binigay ni God the Father sa kanya mga kasembreros. Para lang siyang isang missionary, no? Yung mga missionary natin mula sa kanilang lugar tapos ipapadala sila sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa ibang mga nation for example, or yung iba sa mga liblib na lugar para mag-share ng gospel. Kasi marami ako nakikita na mga na mga kahit yung mga katutubo, kahit yung mga ethnic groups dito sa Pilipinas, nakakabasa sila ng Biblia and sobrang nakaka-bless tingnan mga kasembreros ang ganun, na kahit yung mga bata, yung mga alam mong mga may hirap sa society natin at saka malalayo sa kabiasnan, let's say sa mga bundok, no? Talagang marami mga missionaries, mga kasembreros na kumapa mga lingkod ng Panginoon na pinapadala doon para rin sila ay makakilala, no? At saka makilala si Kristo mga kasembreros and to live according to the gospel and faith mga kasembreros. So napaka nakakamangha ang gawa no ng Panginoon mga kasembreros and His Holy Spirit. It is an affirmation. So sabi that He expresses, Jesus Christ, a sense of completion and fulfillment regarding the work God entrusted to Him, to Jesus Christ. It is an affirmation that He has achieved what was set before Him, no?
para ano siya isang atleta, no, na parang pinadala din nating bansa, o ng isang kandidata, for example, no, na Miss Universe, for example. This is just an example, ha. Pero kasi ang Diyos natin, hindi walang kapantayan, mga kasambreros. So parang gano'n, no, ginawa niyang best niya, tapos nanalo siya at naiuwi niyang corona, kampinato siya, no, like Manny Pacquiao dati, no. Parang gano'n, mga kasambreros, he did the work, mga kasambreros, yung kanyang mission na binigay ni God the Father. It is an affirmation that he has achieved. So when Jesus mentions glorifying God on earth, it reveals a deep relationship and purpose between him and the Father. This verse reflects not only Jesus' obedience, but also illustrates a faithful servant and fulfilling his calling. So grabe, no? Para siyang naging servant din, mga kasambreros, na finulfill niya yung kanyang duty. Parang may isang amo na inutusan yung kanyang alipin na, pumunta ka sa ganito, tapos kailangan pagbalik mo, tapos na yan, at saka maayos dapat ang pagkakagawa. And Jesus Christ did more than, mga kasambreros, more than good, more than excellent, mga kasambreros, more than outstanding. No, he did, hindi ko ma-describe even to the fullest and to the best of my descriptions, mga kasambreros, kahit na superlative degrees sa ating adjectives, mga kasambreros. Pero yun siya, no? Talagang grabe yung kanyang ginawa. This verse, sabi dito, we are reminded that our lives too, tayo rin po, ay dapat i-echo natin yung desire na i-glorify at takilain ng Panginoon para kasi lahat tayo, mga kasambreros, may assignments. Kaya naniniwala ba tayo doon na lahat po tayo sa mundong ito ay may assignments? Yung assignments natin hindi lamang sa paaralan nangyayari, hindi lamang sa ating mga anak o sa ating asawa o sa ating magulang, tayo may responsibility. Meron tayong responsibility at assignment na binigay ng Diyos sa atin. And ang assignment na yan ay yung 2 commandments, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then love your neighbor, yung ating pamilya, yung ating kaibigan, and mga tao na nakakasalamuhan natin as we love ourselves. So mahalin natin sila kagaya ng ating pagmamahal natin sa ating sarili, mga kasus. Mahirap, no? Pero fulfilling, kumapa-fulfilling, and it's all worth it kapag natapos natin yung mission natin at assignment sa mundong ito. So ito yung na-miss ng mga tao, no, sa buhay nila, na akala lang nila nasa mundo lang sila, nasa earth lang sila nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral, may pamilya, may anak, may asawa, gala dito, plano dito, desisyon doon, choice dito, choice doon. So ito ay part lamang ng assignments natin, but hindi ito yung pinakasentro. Kasi kapag ito lang yung routines natin araw-araw, tapos wala tayong panahon sa Biblia, ay dito tayo nagkakatalo, mga kasambreros, no? Kasi ang tao, pwede sila mabuhay na wala silang panahon sa Biblia, wala silang panahon sa panalangin, wala silang panahon sa Diyos in general. Pero merong evaluation sa heaven kasi, mga kasambreros. Tatanungin ni Lord, so ano ang nagawa natin? So nakalistahin lahat ng mga kasambreros. So bawat detalye ng ating buhay, anong ginawa natin sa petsa na ganito, sa oras na ganito, nakalista po yan kasi ang bawat isa po ay merong mapalibro, mga kasambreros, doon sa langit. So titingnan ko anong ginawa natin dito sa langit, so makakapasa ba tayo? Hindi. So pinakauna dyan nga, mga kasambreros, ay kung tayo ay nagbibigay ng panahon at oras sa pagbabasa ng Biblia at saka pagsunod, mga kasambreros, ng utos ng Panginoon sa ano. Kasi nagawa na ni Lord yung kanyang mission, no? Sabi niya dito, I have finished. Kapag ginawa niya na yung trabaho, ginawa niya yung kanyang assignment, mga kasambreros. And tayo rin, meron tayong assignment bilang mga anak ng Panginoon, bilang anak ng Diyos, mga kasambreros. Meron tayong assignments na dapat din tapusin natin, mga kasambreros, habang tayo po ay naririto sa lupa, no? Kasi hindi tayo forever dito. We are just pilgrims. We are just nagre-renta lang tayo dito, mga kasambreros, sa mundong ito. Kasi after 100 years, after 50 years, 60 years, 70, 80 years, so ibang set na naman ng mga tao, ibang set na naman ng pamilya, kasi mga apo mo magkakaroon na naman ng pamilya after how many years. So grabe, no? Nakita natin yung cycle ng tao na after how many years, ibang set na naman, ibang production, kagaya sa mga pelikula, no? Dati sina FPJ, no, sila Ma'am Gloria Romero. So after ngayon, so another, sina Sir Herman Moreno, ano pa ba, mga That's Entertainment, and so on. So parang yung takilya, parang yung pelikula, after noon ay iba na naman ngayon, mga kasus, kasi nga namatay na yung iba. So parang ganon din ang buhay natin. Pero ang question dito, ginawa rin ba natin yung trabaho kagaya ng ginawa ni Lord Jesus Christ, na kung pa-fulfill niya
yung kanyang task na binigay sa kanya ng God the Father, mga kasombereros. So dapat tayo sa buhay natin ay magkaroon tayo ng mindset na gano'n na meron akong assignment. It's not just about this. Yes, nagtatrabaho tayo, tama yun. Kumakain tayo, tama yun. Bibili tayo ng gamit, tama yun. But kapag wala ang Diyos sa ating buhay at hindi natin siya priority, ay yun po yung problema. Kung kaya marami ang mga tao na naghihiwalay kasi hindi ko na siya mahal, maghanap na ako ng ibang tao magmamahal sa akin, hindi na kami magkasundo, no, nakilala ko na siya, hindi pala siya ganun. So nagkaroon ng sexual immorality, hindi na humingi ng tawad, another na naman commit ng relationship and so on. So another anak na naman. So kung reality speaking tapos spiritually speaking ay maling-mali talaga siya, mga kasomers. Kung kaya ang mga tao, may mga mostly or marami ngayon ang hindi gumagalang sa kasal, mga kasomers, hindi na sila nagpapakasal kasi baka na maghihiwalay din naman. So yung ganong mindset, it's worldly. Kumbaga pa kay Satan yun na mindset, mga kasomers, na kung kaya sinasabi natin na hindi dapat minamadali ang kasal, ang pag-aasawa, kasi kapag napasok ka, hindi lang yan iluluwa mo kapag napasok ka, mga kasambreros. So kung kaya kailangan kilalanin mo na yung tao, and then lalo na talaga dapat ang iyong mapapangasawa ay may takot sa Diyos, yung Christian ba, yung may pananampalataya sa Panginoon, kasi yun ang mga taong kapag faithful sila sa Panginoon ay faithful din sila sa kanilang partner. So as simple as that, mga kasambreros. Alright, sinabi po sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and mindset, no, na tayo po ay may assignments kagaya ni Jesus Christ na kanyang finulfill dito sa lupa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.